Sa isang liblib na baryo sa gitnang bahagi ng Visayas, naninirahan ang isang matandang hilot na kilala sa pangalang Aling Sabel. Hindi man siya nakapag-aral sa mga ospital o eskwelahan, ang kanyang kaalaman sa tradisyonal na panggagamot ay hinangaan at pinaniniwalaan ng maraming taga-baryo at maging ng mga taong mula sa karatig lugar. Mula sa simpleng pananakit ng katawan, pagbubuntis, lagnat, at kahit mga di maipaliwanag na sakit, kay Aling Sabel lumalapit ang lahat. Lumaki si Aling Sabel sa piling ng kanyang lola na isa ring albularya. Sa murang edad ay tinuruan na siya ng mga halamang gamot, mga dasal na pampalayas ng sakit, at ang sining ng pagpupulso, isang pamamaraang alam ng mga sinaunang manggagamot para malaman kung may bara sa katawan, o kung ito'y sinapian ng masamang espiritu. Tahimik lang ang buhay ni Aling Sabel. Wala siyang asawa at anak. Ang bahay niya ay yari sa kahoy at pawid, nakatayo sa dulo ng baryo kung saan ang paligid ay puro kagubatan. Bagamat mag-isa, hindi siya kailanman inabala ng takot. Araw-araw, dinarayo siya ng mga pasyente, at sa tuwing may gumagaling, isang basket ng gulay, manok, o minsan ay bigas, ang kanyang natatanggap bilang pasasalamat. Kilala rin si Aling Sabel sa kanyang matapang na paninindigan. Isa siya sa mga taong unang tumatayo kapag may di makatarungang nangyayari sa komunidad. Subalit kahit matapang siya, marunong siyang rumespeto sa mga paniniwala ng iba. Madalas niyang sabihin, hindi lahat ng sugat ay nasusukat ng mata. Ang iba'y kailangang gamutin ng puso at panalangin. Sa kanyang maliit na bakuran, may taniman siya ng mga halamang gamot tulad ng sambong, lagundi, oregano, at akapulko. Mayroon din siyang mga tuyong dahon na nakaayos sa loob ng bote, at mga langis na nilalagay sa balat o tinutunaw sa tubig para sa paghilom. Hindi mabilang ang mga tao na ginamot at gumaling sa kanyang kamay. Dahil dito, naging parang sagradong lugar ang kanyang tahanan. Ang kabataan sa baryo ay lumalaki sa mga kwento tungkol sa kababalaghan. Ayon sa matatanda, may mga nilalang sa kabubatan na hindi dapat guluhin, mga engkanto, tikbalang, at higit sa lahat, ang kinatatakutang aswang. Ngunit kahit maraming takot sa paligid, tila ba hindi ito alintana ni Aling Sabel? May mga bulong-bulungan na minsan na siyang hinarap ng isang aswang noon, at ito raw ay hindi nanalo sa kanyang dasal. Ngunit sa tuwing tinatanong siya tungkol dito, ninitian lang niya ang mga tao at sasabihin, basta malinis ang puso, walang nilalang ang makakapanakit sa iyo. Ang mga bata ay lumalapit sa kanya hindi lamang para magpagamot kundi para rin makinig ng kwento. Sa tuwing may bagyo at walang magawa sa loob ng bahay, nagsisiksikan ang mga bata sa kanyang sala, habang nagsasalaysay siya ng mga kwento ng kabutihan, paniniwala, at pamahiin. Hindi lahat ng sakit ay galing sa katawan, anya, ang iba ay galing sa galit, inggit, at takot. Dito niya isinasabuhay ang kanyang pananampalataya, na ang kagalingan ay hindi lang tungkol sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan at paggalang sa kalikasan, may mga taong hindi kumbinsido. May ilang tsismosa sa baryo na nagsasabing baka raw si Aling Sabel ay hindi pangkaraniwang tao. Paano niya nalalaman kung kailan darating ang bagyo? Bakit may mga pasyente siyang gumagaling agad kahit matinding sakit? Mga tanong na paulit-ulit na binubulong sa mga umpukan. Gayunpaman, wala ni isa sa mga ito ang napatunayan. Dahil sa bawat pagkakataon na may nagkasakit, walang ibang takbuhan kundi siya. Minsan pa nga, mismong mga nagsasabi ng masama tungkol sa kanya ang nagmamakaawa sa kanyang tulong kapag may miyembro ng pamilya na may dinaramdam. Isang hapon, habang inaayos ni Aling Sabel ang kanyang mga dahon ng lagundi, narinig niyang may paparating na kalampag ng tsinelas sa graba. Tumambad sa kanya ang mag-asawang umiiyak, pasan-pasan ang anak nilang lalaki na tila wala sa sarili. Namumutla, nanginginig at hindi nagsasalita. Ipinakiusap ng mag-asawa na iligtas ang kanilang anak. Hindi na nagtanong pa si Aling Sabel. Inilatag niya ang bata sa banig, dinampian ng langis, at sinimulan ang pagpupulso. Habang ginagawa ito, napansin niyang tila malamig ang bahagi ng likod ng bata, at may kakaibang amoy, isang bagay na hindi niya inaasahan. Iba ito sa mga karaniwang karamdaman. Ramdam niyang may kakaibang puwersa sa katawan ng bata. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumigat ang paligid. Tila ba ang hangin ay bumagal, at ang mga ibon sa paligid ay biglang tumahimik. Nakaramdam si Aling Sabel ng pamilyar na pangingilabot. Hindi ito simpleng sakit, ito ay may kasamang dilim na hindi basta-basta naalis ng dahon o langis. At sa oras na yon, hindi pa niya alam na ang pagtulong niya sa batang ito ang magiging simula ng kanyang paghihirap.
Mula sa pagiging hilot ng bayan, unti-unti siyang babaliktarin ng mga nilalang na gumagawa ng kasamaan, at pilit siyang ibabagsak. Mabilis ang takbo ng gabi nang dumating ang batang si Lando, pasa ng kanyang ama, habang humahagulhol naman ang kanyang ina. Madilim ang langit, walang buwan, at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig na nagpapakilabot sa balat. Habang papalapit sa bahay ni Aling Sabel, ramdam ng matanda ang bigat ng bawat hakbang ng mga magulang. Hindi ito ordinaryong paghingi ng tulong. Si Lando, 8 taong gulang lamang, ay kilala sa baryo bilang masigla, palatakbo, at palatawa. Pero sa sandaling iyon, tila wala na siyang buhay. Ang kanyang katawan ay naninigas, ang mga matay dilat na parang tulala, at ang kanyang hininga ay paunti-unti. Sa bawat pag-iyak ng kanyang ina, may kasamang takot, hindi lang takot sa pagkamatay ng anak, kundi sa kung ano ang maaaring nasa likod ng karamdaman nito. Agad na pinapasok ni Aling Sabel ang pamilya at inihiga si Lando sa banig sa gitna ng kanyang maliit na sala. Kinuha niya ang isa sa kanyang bote ng langis, pinainit sa maliit na apoy, at sinimulang haplusin ang katawan ng bata. Sa unang dampi pa lamang ng kanyang palad, naramdaman na niya ang kakaibang enerhiya, parang may malamig at mabigat na anino na nakakapit kay Lando. Matagal na bang ganito ang bata? Tanong ni Aling Sabel habang patuloy ang masahe. Mag-isang linggo na po, sagot ng ina habang pinupunasan ang luha. Nagising na lang siyang umiiyak ng malakas isang gabi. Pagkatapos nun, ayaw nang magsalita. Hindi na rin makakain ng maayos, at kapag gabi, sumisigaw siya na para bang may sumusunod sa kanya, tahimik si Aling Sabel. Alam niyang hindi simpleng lagnat o lamig lang ito. Ang mga sintomas ay hindi karaniwan, lalo na ang mga pag-atake tuwing hating gabi. Isa ito sa mga palatandaan ng pang-aaligid ng nilalang mula sa dilim. Ilang ulit niyang sinubukang tanungin si Lando kung may nakita ba ito bago siya nagkasakit. Ngunit wala siyang nakuhang sagot. Tila ba wala na sa kanyang sarili ang bata, at kung minsan ay bigla na lamang itong nanginginig at tumititig sa kisam na para bang may kinakausap. Kinuha ni Aling Sabel ang isang maliit na sisidlan na may lamang pulbos na itinago niya sa ilalim ng altar. Ipinahid niya ito sa noo ni Lando at saka bumulong ng dasal na matagal nang ipinamana ng kanyang lola. Isa itong panalangin ng pagtaboy, pangontra sa mga hindi mata sa mata. Habang binibigkas ang dasal, napansin ni Aling Sabel na tila ba unti-unting gumagalaw ang mga daliri ng bata, at ang kanyang dibdib ay mabilis na humihingal. Isang malalim na pag-ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Napatigil ang ina, napasigaw ng "Ianak ko", ngunit pinigilan siya ni Aling Sabel. "Hayaan natin siyang labanan ito", matatag na sabi ng hilot. Bigla na lang pumitik ang apoy sa ilawan at parang may dumaan na malamig na hangin sa loob ng bahay. Napatigil sa pagdasal si Aling Sabel at napatingin sa labas. Sa kabila ng dilim, may anino siyang nakita, isang maitim na hugis ng tao na tila ba nakatayo sa likod ng puno ng santol sa harap ng kanyang bakuran. Pero paglingon niya ulit, wala na ito. Hindi ito ordinaryong sakit, mahinang bulong ni Aling Sabel sa kanyang sarili. Isa itong babala. Pagkaraan ng ilang minuto, tila nakatulog si Lando. Bumalik ang kanyang paghinga sa normal, ngunit ramdam pa rin ang bigat sa paligid. Nagdesisyon si Aling Sabel na huwag muna pauwiin ang pamilya. Dito muna kayo ngayong gabi. Hindi ligtas sa labas. Lalakas ang gabi ngayong buwan, ang gabi na tinutukoy ni Aling Sabel ay ang panahong sinasabi ng matatanda na lumalakas ang kapangyarihan ng mga nilalang ng dilim, mga aswang, mambabarang, at mangkukulam. Kada buwan, may 1 o 2 gabi kung kailan mas malapit ang enerhiya ng mga ito sa mundo ng tao. At ang palatandaan nito, katahimikan ng paligid, malamig na hangin, at bigla ang pagkakasakit ng walang dahilan. Sa kalagitnaan ng gabi, habang lahat ay natutulog, nagising si Aling Sabel sa kaluskos mula sa labas. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, bitbit ang kanyang pangontrang langis at rosaryo. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, napansin niyang may bakas ng paa sa paligid, hindi ito paa ng tao kundi tila pa ang hayop na may 3 daliri, malaki, at lumulubog sa putik. Mas tumindi ang hinala ni Aling Sabel. May gumagala sa paligid, naghahanap, nagmamasid. Isa itong nilalang na bumabalik para tapusin ang sinimulan nito. At ang tanong sa kanyang isipan, bakit si Lando? Kinabukasan, sinubukan niyang tanungin ang ama ng bata kung may nangyari bang kakaiba bago ang sakit ng anak. Dito inamin ng lalaki na minsan, sa kabubatan, habang nangangaso, nakakita siya ng isang hayop na may pulang mata. Hinabol niya ito, pinaputukan, pero bigla raw itong nawala na parang bula.
Hindi niya ito ikinuwento sa iba dahil baka sabihing nababaliw siya. Tila ba malinaw na sa isip ni Aling Sabel, may nasaktang nilalang na hindi dapat ginambala. At si Lando, ang batang walang muwang, ang naging daan para makapaghiganti ang aswang. At habang lumilipas ang oras, unti-unting lumilinaw kay Aling Sabel na hindi lang si Lando ang nais ng nilalang na ito. Siya rin mismo, bilang tagapagligtas ng bata, ang susunod na magiging puntirya. Kinabukasan ng umaga, habang mainit pa ang sikat ng araw at ang hamog ay hindi pa ganap na natutuyo sa mga dahon, pinili ni Aling Sabel na siyasatin ng mas mabuti ang katawan ni Lando. Gusto niyang makita kung may bakas ng kung anong uri ng sumpa o galamay ng dilim ang nagdulot ng sakit ng bata. Sa kanyang karanasan, may mga palatandaang hindi basta-basta nakikita sa unang tingin. Pinaghubad niya ang bata ng dahan-dahan, gamit ang kanyang pinagpalang langis at bulong ng orasyon. Una niyang napansin ay ang tila mga galos sa likod ng bata, parang mga gasgas ng kuko, pero pino at paikot, na parang hugis spiral. Hindi ito sugat na likha ng tao o aksidente. Isa itong tanda ng pag-aangkin, isang uri ng marka na ibinibigay ng mga aswang kapag gusto nilang paglaruan o angkinin ang isang kaluluwa. Hindi ito gawa ng hayop, bulong ni Aling Sabel. May nakaaligid sa batang ito. At ang marka, malapit na sa puso. Isang gabi na lang at baka tuluyan na itong makuha. Muling umupo si Aling Sabel sa tabi ng bata, itinaas ang kamay at sinimulan ang isang dasal na pinagsama mula sa kanyang mga ninuno, kombinasyon ng orasyon, Latin na panalangin, at salitang katutubo na matagal nang ipinagbawal gamitin dahil sa lakas nito. Naglalayong punitin ang ugnayan ng biktima sa nilalang na nang-aangkin. Habang nagdadasal, naramdaman niyang umiinit ang paligid. Mula sa malamig na simoy ng umaga, unti-unti itong naging alinsangan, para bang may sumisilip na enerhiyang ayaw nang paalisin ang binatang si Lando. Tila ba may lumalaban? Kasabay ng dasal ay ang pagtilamsik ng langis mula sa palad ni Aling Sabel. Napaso siya. Pero hindi siya tumigil. Alam niyang mas matindi ang labanan sa kaluluwa kaysa sa sugat ng katawan. Matapos ang ritual, agad niyang tinakpan ang katawan ni Lando ng puting kumot, tanda ng pansamantalang proteksyon laban sa masamang espiritu. Ngunit kahit natapos na ang ritual, nanatili sa isipan ni Aling Sabel ang mga tanong, bakit si Lando? Sino ang aswang na ito? At bakit biglang lumitaw? Kinagabihan, pinili niyang balikan ang paligid ng bahay para hanapin ang anumang bakas ng presensya ng aswang. Dala ang kanyang gasera, langis, at palaspas, tinungo niya ang likod ng kanyang bahay, kung saan may masukal na bahagi ng gubat na hindi na dinadaanan ng marami. Isa itong lugar na iniiwasan ng mga bata, at ayon sa mga matatanda, may dumadayo raw tuwing gabi. Sa ilalim ng puno ng santol, natagpuan niya ang ilang balat ng saging na duguan, at sa tabi nito ay may itim na hibla ng buhok na tila kabuhok ng kabayo pero mas magaspang. Alam niya agad na hindi ito basta buhok, ito ay buhok ng aswang. Isa itong senyales na ang nilalang ay tumambay sa lugar upang manmanan si Lando, o baka pati siya. Pagbalik sa bahay, dinukot ni Aling Sabel ang kanyang lumang kwaderno na puno ng tala ng kanyang lola, isang dakilang albularyo sa kanilang angkan. Sa isa sa mga pahina, may larawang guhit ng isang bata na may kaparehong marka sa katawan. Ayon sa tala, ito ay isang batang alay, ginagamit ng aswang para palakasin ang sarili o makapanatili sa mundo ng tao. Ngunit may mas nakakagulat pa. Sa isa pang pahina, may nakasulat na babala, kapag ang hilot ay pumasok sa ugnayan sa nilalang ng dilim upang iligtas ang isa, dapat niyang tanggapin ang kabayaran. Kung hindi, siya ang susunod na kukunin. Napahinto si Aling Sabel. Ito na nga ba ang dahilan kung bakit nararamdaman niyang siya'y sinusundan? Kapalit ba ng pagsagip kay Lando ay ang kanyang sariling kaligtasan? Kinabukasan, habang pinapakain si Lando ng lugaw, napansin niyang muling nagbago ang itsura ng bata. May kinang na sa mata nito at nakangiti na ito ng bahagya. Ngunit habang masaya ang mga magulang, may biglang nagsalita si Lando ng mahinang tinig, "Nay, kaninang gabi may lumapit sa akin," sabi niya, "balik ka sa akin," pero may kamay na humila sa akin paalis. Napatingin si Aling Sabel sa bata. "Anong itsura ng humila sa'yo, anak?" "Matanda parang kayo," hilot, muling bumigat ang loob ni Aling Sabel. Tila ang espiritu ng kanyang yumaong lola ang sumagip sa bata. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa kanyang panaginip ng gabing iyon, nakita niya ang imahe ng isang babaeng mahaba ang buhok, nakasuot ng puting damit, ngunit may mga mata na itim at walang balinang liwanag. Nakatingin ito sa kanya at nagsalita, "Hindi mo ako mapipigilan."
Matagal na kitang inaantay, Sabel, pagkagising niya, punong-puno ng pawis ang kanyang katawan. At sa kanyang bintana, may marka ng kamay, itim at malamig pa. Pagkalipas ng gabing iyon, hindi na naging tahimik ang mga gabi para kay Aling Sabel. Sa bawat pagtiklop ng dilim, may kasunod na kabog sa kanyang dibdib, tila may matang laging nakasilip sa mga anino. Hindi na rin siya panatag tuwing papatayin na ang gasera, sapagkat sa bawat takip silim ay bumabalik sa kanyang isip ang imahe ng babaeng may itim na mata. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa gilid ng ilog upang kumuha ng mga halamang gamot, napansin niyang tila may aninong sumusunod sa kanya. Sa bawat hakbang niya, may kaluskos sa damuhan sa likod. Sa halip na kabahan, huminto siya at nagsambit ng panalangin. Kasabay nito, inihagis niya ang isang pulbos ng pinatuyong dahon ng kamangyan sa hangin. Sa isang iglap, lumitaw ang anyo ng isang itim na aso, pulang-pula ang mga mata, at nakatingin sa kanya na para bang kilala siya. Hindi ka tunay na hayop, mariing bulong niya. Alam kong isa kang bantay ng iyong amo. Bigla itong umalulong, at sa isang kisap mata, naglaho. Sa puntong iyon, alam ni Aling Sabel na hindi lang si Lando ang gustong kuhanin ng mga nilalang na iyon. Siya mismo ay pinupuntirya na rin. Pagbalik sa kanyang kubo, inabutan siya ng kanyang matandang kaibigan, si Tandang Ben, isang dating katulong ng kanyang lola sa panggagamot. Hindi na ito madalas lumabas, ngunit nang marinig ang balita ukol sa aswang at kay Lando, agad itong nagpunta. Alam mo bang sa huling pagkakataon na may batang tinulungan ang lahi ninyo, may sinumpang hilot na naging dahilan ng sumpa sa buong nayon, bungad ni Tandang Ben, nagulat si Aling Sabel. Anong ibig mong sabihin, Ben? May kasaysayan ang lahi niyo sa mga aswang. Hindi lahat ng tumutulong ay ligtas sa kapalit. Minsan, kahit walang balak ang hilot na makialam, kinakaladkad sila sa laban ng dilim. At kapag nakialam, lalo kung sa isang biktima ng aswang, may tatak ka ng hindi mo makikita ngunit sila, nakikita nila. Napatitig si Aling Sabel sa kanyang mga kamay. Doon niya napansin ang isang tila paso na hugis bilog sa kanyang palad, isang marka na hindi niya naramdaman habang dumadapo, ngunit ngayoy malinaw na malinaw. Hindi ito basta paso, sabi ni Tandang Ben, yan ay tawag. Tanda ng pagpili sa iyo bilang kapalit. Sa mga sumunod na gabi, pinilit ni Aling Sabel na palakasin ang kanyang proteksyon. Gumawa siya ng kwintas na may halong ngipin ng buwaya, buntot pagi, at mga butil ng asin. Inilagay niya rin sa bawat sulok ng kanyang bahay ang mga durog na bawang at abo mula sa sinunog na dahon ng saging. Ngunit kahit anong gawin niyang paghahanda, ang panaginip ay nananatiling pareho. Sa bawat panaginip, nakikita niya si Lando, nakaupo sa gitna ng isang bilog na apoy, at sa paligid nito, maraming nilalang na anyong tao, ngunit may mga matang pulang-pula, nakatingin sa kanya. Lagi siyang tinatawag ng boses, isuko mo na ang kaluluwa mo. Hindi mo na kami mapipigilan. May utang ka na sa amin. Sa isang gabi, sa kalagitnaan ng panaginip, nakita niyang may isang matanda sa kanyang likuran. Hindi ito aswang, kundi isang babae na pamilyar sa kanya, ang kanyang yumaong lola. Anak, ang kapangyarihan mo ay hindi lang para gamutin. Nasa dugo mo ang kakayahang ilipat ang sakit o kapalaran. Nagising siya na umiiyak, dahil sa kanyang isipan ay unti-unting lumilinaw ang kahulugan ng lahat, na baka ang paggaling ni Lando ay dahil inilipat niya dito ang kapalaran at siya ang kinikilalang bagong alay. Sa sumunod na araw, dumating ang ama ni Lando, tuwang-tuwa. Maraming salamat, Aling Sabel. Parang wala nang nangyaring masama sa anak ko. Tumatakbo na't nakakakain. Baka sa susunod na linggo, makabalik na sa eskwelahan. Ngunit habang masaya ang ama, nakatitig si Aling Sabel kay Lando, na noon ay tahimik na nagpipinta sa isang papel. Doon niya nakita ang ginuhit ng bata, isang babae na may mahabang buhok, may hawak na gasera, at nasa likuran nito ay itim na anino na may pulang mata. Lando, sino to? Tanong niya. Yan po yung babae sa panaginip ko, nililigtas ako. Pero sabi nung pulang mata, siya naman daw ang kukunin. Hindi na nakasagot si Aling Sabel. Sa kanyang isipan, malinaw na ang lahat, ang pagpapagaling niya ay hindi isang tagumpay, ito ay simula ng kanyang pagbagsak. Ang kapalit ng buhay ni Lando ay siya. At noong gabi ring iyon, habang mahimbing siyang natutulog, bumukas ang pinto ng kanyang kubo nang hindi umihip ang hangin. Sa dulo ng silid, may nakita siyang anino at narinig ang isang bulong, panahon na, hilot. Panahon mo na. Makalipas ang gabing iyon na may bumisita sa kanyang panaginip, hindi na muling naging pareho si Aling Sabel. May mga pagbabagong napansin hindi lamang sa kanyang katawan, kundi lalo na sa kanyang ugali.
Ang dating mapagkalingang hilot na walang ibang nais kundi makatulong ay tila unti-unting nagkakaroon ng bigat sa puso at dilim sa diwa. Una, hindi na siya basta-basta tumutugon sa mga taong lumalapit sa kanya para magpagamot. May ilang beses na tinanggihan niya ang isang inang may sinumpong na anak na dating hindi niya kailanman tinatanggihan kahit hating gabi pa. Hindi ko iyan obligasyon, malamig niyang tugon. Maging siya mismo ay nagulat sa kanyang sinabi, ngunit parang hindi na niya kontrolado ang kanyang bibig. Pangalawa, madalas siyang magkulong sa kanyang kubo. Halos hindi na siya lumalabas para mamitas ng halamang gamot o dumalaw sa liblib na bahagi ng gubat. Sa halip, naririnig siyang pabulong na nagsasalita sa sarili, na tila may kausap ngunit walang ibang tao sa paligid. Nagsimula na ring makaramdam ang mga tao sa nayon. Ang ilan sa kanila ay nagkukwento na tuwing gabi, may liwanag na nagmumula sa kubo ni Aling Sabel, liwanag na kulay asul at minsan ay pula. May nagsabi pa na may naririnig silang sigaw ng mga hayop, kahit walang alagang hayop si Aling Sabel. May kakaiba na kay Aling Sabel, bulong ng ilang matatanda. Parang siya na ang nilalapitan ng dilim, dagdag ng isa pa. Sa gitna ng mga bulungan at takot, si Tandang Ben lamang ang naglakas loob na bumisita muli. Ngunit sa halip na mainit siyang salubungin tulad ng dati, sinalubong siya ni Aling Sabel ng malamig na titig. Ano nang kailangan mo, Ben? Tanong niya nang walang emosyon. Gusto lang kitang kamustahin, Sabel. Hindi ka na namin nakikita. Balita ko, hindi ka na tumutulong, hindi ako kailangan ng mga taong yan, putol ni Sabel. Tinulungan ko sila noon, pero ano nang ibinalik nila? Takot. Duda. Mas mabuti pang wala na lang akong pakialam. Hindi ikaw yan, Sabel, mariing sagot ni Tandang Ben, may kung anong humahawak sayo. Napangiti si Sabel, ngunit malamig ang ngiti. Baka ako lang to talaga, Ben. Baka ako na to mula pa noon, ngayon ko lang natutunan maging totoo sa sarili. Habang umaalis si Tandang Ben, nakaramdam siya ng matinding pangamba. Hindi na si Aling Sabel ang kilala niya. Ang nakita niya ay isang nilalang na unti-unti nang nilalamon ng kapangyarihang hindi niya lubos na maunawaan. Sa mga sumunod na araw, may kakaibang nangyari. Isang matandang lalaki ang nagpilit magpagamot kay Aling Sabel. Wala na raw siyang ibang mapuntahan. Ngunit sa halip na gamutin, tinawanan lang siya ni Sabel. Gusto mong gumaling? Tanong niya habang hawak ang isang itim na pulbos. May paraan pero may kapalit. Dahil sa desperasyon, pumayag ang matanda. Pinainom siya ni Aling Sabel ng pinaghalong halamang gamot at itim na likido mula sa bote. Kinabukasan, gumaling ang matanda, ngunit may napansin ang kanyang pamilya, madalas na itong daldal ng daldal kahit walang kausap. At sa gabi, nilalagnat ito at nagsisigaw, may sumusunod sa akin. Nasa anino? Tulungan niyo ako. Pagkalipas ng isang linggo, natagpo ang wala ng buhay ang matanda. Wala siyang sugat, ngunit dilat na dilat ang mga mata, tila namatay sa takot. Sa tabi ng kanyang bangkay ay isang dahon ng banaba, may mga salitang hindi mabasa. Dala ng takot, nagsimula ng iwasan si Aling Sabel ng buong nayon. Kahit ang mga dating malapit sa kanya ay hindi na lumalapit. Habang palalim ng palalim ang gabi, palalim din ng palalim ang pagbagsak ni Sabel sa kung anuman ang nilalang na kanyang nilabanan noon. Sa bawat panaginip, mas malinaw ang anyo ng nilalang na bumisita sa kanya, isang babaeng aswang na tila siya rin ang anyo. Isang gabi, hindi na siya nanaginip kundi nagising na tila lumilipad sa labas ng kanyang katawan. Sa itaas ng kanyang kubo, nakita niya ang sarili niyang katawan, ngunit hindi siya takot, bagkus, pakiramdam niya ay natural lamang ang lahat. Naramdaman niyang malakas siya. Malaya. Walang sakit. Walang kahinaan. Sa unang pagkakataon, naisip niya, bakit ko nga ba nilalabanan ito? Mula noon, sa tuwing may lumalapit sa kanya para magpagamot, pinapipili niya ang mga ito, galing na walang kapalit. O kagalingang may kapangyarihan. Ang ilang desperado, pumapayag. Ngunit ang mga pumapayag, tila nawawala ang sigla pagkaraan. Ang ilan ay parang nawawala ang kaluluwa. Sa mga mata ni Sabel, isa itong balanse. Ang mundo ay may kapalit sa lahat ng bagay, anya. Hanggang isang araw, may batang babae na lumapit sa kanyang kubo. May sakit ito sa balat at halos hindi makalakad. Ngunit sa halip na tulungan ito agad, tinitigan muna niya ito ng matagal. Tulungan mo po ako, iyak ng bata. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may boses na nagsabi, masarap ang batang yan. Malinis ang dugo. Napapikit si Sabel.
Tumigil siya, at sa unang pagkakataon sa maraming linggo, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Anong ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Ngunit ang sagot ay hindi galing sa kanya, galing sa loob ng kanyang isipan. Ginagawa mo lang ang itinakda. Ikaw ang bagong tagapagdala ng kapalit. Dumating ang tag-ulan sa nayon, kasabay nito, ang sunod-sunod na pagkawala ng mga bata. Nagsimula ito kay Lito, 7 taong gulang, anak ni Mang Resty at Aling Liza. Isang hapon, naglalaro lamang ito sa ilalim ng puno ng mangga malapit sa ilog. Nang dumilim at tinawag na ito ng ina, hindi na ito sumagot. Ang mga kasamang kalaro niya ay nagsabing may narinig silang kakaibang huni sa hangin na parang humahagikik na babae. Ilang sandali pa'y nawala si Lito, parang bula. Kinabukasan, nawala rin si Baby Joy, isang 5 buwang sanggol na nasa duyan habang natutulog. Wala ni isang bakas kung sino ang kumuha. Tanging mga kalmot sa haligi ng duyan ang naiwan, tila bakas ng matutulis na kuko. Nababalot ng takot ang buong baryo. Ang mga magulang ay hindi na pinapalabas ang mga anak. Ang mga eskwelahan ay pansamantalang sinuspinde. Maging ang mga albularyo at matatanda ng barangay ay nagtipon para manalangin at magsagawa ng ritual, ngunit tila hindi tumatalab ang kanilang mga dasal. Sa bawat pagkawala, laging may isang bagay na naiiwan, dahon ng halamang gamot. Hindi basta-bastang dahon, ito'y pamilyar sa mga tao. Galing ito sa hardin ni Aling Sabel. Nagsimulang magduda ang mga tao. Napansin niyo ba? Laging may dahon mula sa mga halaman ni Aling Sabel sa bawat insidente, bulong ng isang ina. At hindi na siya tumutulong ngayon. Hindi na siya lumalabas. Tila laging gising sa gabi, dagdag ng isa pa. May mga kabataan pa nga na nagsabing nakita nilang may anino sa bubong ni Aling Sabel, nakaluhod, tila lumulundag mula sa isang bahagi patungo sa isa pa. Ang ilan ay nanumpang nakita si Aling Sabel na naglalakad ng nakayuko sa gitna ng gabi, may bitbit na sako na gumagalaw. Si Kapitan Andoy, ang pinuno ng barangay, ay nagpatawag ng pulong. Hindi natin pwedeng basta akusahan si Aling Sabel, wika niya, pero hindi rin natin pwedeng baliwalain ang mga pangyayari. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap na panatilihin ang kapayapaan, ang takot ay mas malakas kaysa rason. Nagsimulang gumala ang mga kabataan tuwing gabi, nagbabantay malapit sa kubo ni Sabel. May dalang kutsilyo ang ilan. Ang iba naman ay may bitbit na bawang, asin, at krusipiho. Si Tandang Ben ay muling nagpakita at pilit kinausap si Aling Sabel. Hindi ka ito, Sabel. Alam kong may nilalabanan ka. Huwag mong hayaang ikaw ang tuluyang mawala. Ngunit sagot ni Aling Sabel, minsan, Ben, ang paglaban ay walang kabuluhan. Kapag alam mong hindi mo na kayang manalo, minsan mas mabuting yakapin ang anino. Nasaan na ang mga bata, Sabel? Tanong ni Tandang Ben, may halong pakiusap at paningisi. Hindi sumagot si Sabel. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ngunit may luhang dumaloy sa kanyang pisngi. At sa titig ni Tandang Ben, nakita niya ang isang babae na litong-lito, isang kaluluwang naguguluhan sa pagitan ng liwanag at dilim. Isang gabi, nagpa siyang sumugod ang ilang kalalakihan sa kubo ni Aling Sabel. Galit ang kanilang dala. Bitbit nila ang lampara, batuta, at kutsilyo. Lumabas ka, Sabel. Alam naming ikaw ang may gawa nito, sigaw nila. Walang sagot mula sa loob. Ngunit sa halip na pumasok agad, may isa sa kanila ang sumilip sa bintana. Ang kanyang mukha ay nanlilisik paglabas. Mga pare, may mga aninong gumagalaw sa loob. Hindi siya nag-iisa. Biglang nagdilim ang paligid. Napundi ang mga ilaw. Nawala ang apoy sa lampara. May humuni, parang halakhak na paos. Mula sa loob ng kubo ni Aling Sabel ay lumitaw ang pulang liwanag. Sa isang iglap, may aninong lumundag palabas. Hindi ito tao at hindi rin hayop. Mabilis. Matulis ang kuko. May matitingkad na mata. Nagkagulo ang mga kalalakihan. May nahulog. May nasugatan. Ngunit isa sa kanila ang nakalapit sa likod ng kubo, at doon niya nakita ang hukay, may 3 maliit na kabaong, may pangalan ng mga batang nawala. Hindi niya alam kung anong laman ng mga kabaong. Hindi na siya tumagal. Sa takot, hinimatay siya. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang kubo ni Aling Sabel na nakasara. Ngunit wala na si Aling Sabel. Sa gitna ng kanyang bahay, isang mensahe ang nakasulat sa lupa gamit ang abo. Ang hindi ninyo maunawaan ay siya ring ayaw ninyong gamutin.
At sa tabi ng mensahe, isang tuyong sanggol na palumpong, halamang ginagamit noon ni Aling Sabel para sa proteksyon. Ngayon ay tila wala ng bisa. Pagkalipas ng ilang araw matapos mawala si Aling Sabel, tuluyang nagkagulo ang baryo. Hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa kawalan ng sagot sa mga katanungan. Marami ang nagtangkang iwan ng lugar, ngunit tila may bumabalik sa kanila sa tuwing sinusubukan nilang umalis, para bang may humaharang na hindi nakikita. Isang gabi, muling bumalik si Tandang Ben sa kubo ni Sabel, dala ang isang lumang kahon. Ito ay matagal na niyang ininatan, mga lumang talaan, litrato, at isang personal na liham mula kay Aling Sabel mahigit 30 taon na ang nakararaan. Sa paglaladlad ng nilalaman ng kahon, unti-unti ring lumantad ang katotohanan. Ang nakaraan ng hilot si Sabel ay hindi karaniwang hilot. Anak siya ng isang kilalang mga gamot sa Mindoro na si Kaursing. Kilala ang kanilang pamilya sa kakayahang gumamot hindi lang ng pisikal na karamdaman, kundi maging ng espiritual. Ngunit may kapalit ang ganitong kakayahan, isang sinaunang kasunduan na angkan ng mga albularyo nila ay pinasok upang mapanatili ang kanilang lakas. Ang kasunduang iyon ay may kabayaran, tuwing ika-7 taon, kailangang may ialay na kaluluwa sa mga nilalang ng dilim kapalit ng kapangyarihan. Kung hindi ito susundin, ang buong angkan ay masusumpa. Noong dalaga pa si Sabel, nilabag niya ang alituntunin ng angkan. Tumanggi siyang magsakripisyo. Nais niyang gamitin ang kanyang lakas para lamang sa kabutihan. Dahil dito, itinakwil siya ng sariling pamilya, at ipinataw sa kanya ang tinatawag nilang baligtad na lakad, isang sumpang hahabulin siya ng mga nilalang na minsang kaalyado nila. Tumakas si Sabel patungong Visayas at nanirahan sa liblib na baryo, kung saan inakalang makakalimot siya. Ngunit hindi ganoon kadali ang kapalaran. Ang kasunduan sa dilim sa liham na iniwan ni Sabel, isinalaysay niya ang kanyang pagbabalik sa mundo ng mga espiritual. Noong una, tahimik ang kanyang pamumuhay bilang simpleng hilot. Ngunit isang gabi, may isang batang dinala sa kanya na kagat ng aswang. Hindi na ito humihinga. Sa desperasyon ng ina ng bata, nakiusap ito kay Sabel na gawin ang kahit ano, basta't maisalba ang anak. Doon niya muling binuksan ang tinagong aklat, ang iitim na hilot, isang sinumpang gabay na minsan ay itinuro ng kanyang ina sa kanya. Sa pagbukas niya ng aklat at pagsambit ng isang orasyon, nabuhay ang bata. Ngunit kapalit noon, may nagising ding iba. Mula noon, hindi na siya pinatahimik ng mga nilalang ng dilim. Tuwing gabi, pinapaalalahanan siyang may utang na siyang kailangang bayaran. Minsang dinalaw siya ng isang nilalang, matangkad, kulay uling ang balat, at pulang-pula ang mga mata. Sa likod nito ay parang usok na nabubuhay. Ano ang handa mong ibigay kapalit ng kapangyarihang ginamit mo? Tanong nito. Ako, sagot ni Sabel. Ngunit hindi sapat ang kanyang sarili. Kaya't binigyan siya ng ultimatum, 5 bata, 5 kaluluwa, para sa 5 taong buhay at kapayapaan sa baryo. Kapag hindi natupad, lahat ng nasa baryo ay masasapitan ng kamalasan, ng dilim na hindi basta mapapalayas. Pagkabiyak ng konsensya pinilit ni Sabel na labanan ang kagustuhan ng dilim. Sinubukan niyang magdasal, mag-ayuno, at gumamit ng mga halamang panlaban. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang lakas ng mga nilalang na sumisingil. Ang kanyang mga halaman ay unti-unting nalalanta. Ang mga orasyon ay nawalan ng bisa. At ang kanyang kaluluwa ay tila binibiyak sa gitna ng dalawang mundo, ang mundo ng kabutihan at ang mundo ng kasinungalingan. Ilang gabi siyang umiiyak. Sa bawat pagkawala ng bata, hindi siya direktang sangkot, ngunit alam niyang siya ang dahilan. Sinasaktan siya ng kanyang budhi, ngunit pinapatay siya ng takot. Ayaw niyang mawala ang buong baryo. Kung tutuparin niya ang kasunduan, 5 lang ang kukunin. Pero kung hindi, lahat ay masasawi. Kaya't nang dumami ang bintang sa kanya, pinili niyang mawala. Hindi para tumakas, kundi para hanapin ang huling paraan, ang pagwawakas sa kasunduan, kahit kapalit nito ay ang kanyang buhay. Ang huling pahiwatig sa dulo ng liham, isinulat ni Sabel, kung ito na ang huling oras ko, naway malaman niyong hindi ako ang may gawa ng kasamaan, ako ay ginamit. Ngunit pinili kong hindi na maging bulag. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko, kundi para sa inyo. Sa ilalim ng punong balete sa masukal na gubat, naroon ang lihim ng pagtatapos ng dilim. Matapos basahin ang liham, tumayo si Tandang Ben sa kinabukasan, sinama niya ang ilang matatapang na binata at nagtungo sila sa punong balete sa gubat na tinukoy ni Sabel. Pagdating nila roon, natagpuan nila ang isang bilog ng abo, at sa gitna nito,
isang kahon ng kahoy na may ukit, dugo ng hilot, luha ng inosente. Hindi pa nila alam kung anong laman noon. Ngunit alam nilang nandoon ang sagot at posibleng kapalit ng kalayaan ng kanilang ngayon. Umagang-umaga, bago pa sumikat ang araw, nagsimula na ang paglalakad nina Tandang Ben at ng mga piling taga-baryo patungo sa gitna ng gubat kung saan matatagpuan ang punong balete na tinukoy ni Aling Sabel. Nagsama sila ng kandila, bawang, asin, at mga anting-anting mula sa simbahan at kay Aling Pilar, ang matandang debota na may kaalaman sa mga dasal pangontra sa masasama. Habang palapit sila sa lugar, kapansin-pansin ang pananamlay ng paligid. Wala ni isang ibon ang dumadapo. Ang hangin ay malamig at tila may kasamang bulong. Nang marating nila ang puno, natagpuan nilang nakabaon sa lupa ang kahon na iniwan ni Aling Sabel. Pinagkaisahan nilang buksan ito. Ang laman ng kahon sa loob ng kahon ay may 3 bagay, isang bote ng dugo, makapal at halos itim na ang kulay. Isang rosaryong may patak ng dugo sa bawat butil. Isang lumang papel na may tagubilin, ang pagtapos sa sumpa ay dapat sa gabi ng kabilugan ng buwan, sa harap ng punong pinagmulan, at sa pagkakaisa ng loob. Nasa loob ng papel ang buong ritual para wakasan ang kasunduan. Ayon sa orasyon, kailangang muling tawagin ang mga nilalang ng dilim at alukin sila ng huling sakripisyo, ang sarili ng huling tagapagmana ng kasunduan. Wala na si Sabel, bulong ng isa. Ngunit nagsalita si Tandang Ben, ako ang huling natitirang kaalyado niya sa liwanag. Ako ang magpapatuloy. Bagamat hindi siya kadugo ni Sabel, siya ay ginawaran ng kapangyarihan noon bilang bantay ng lihim. Ang kanyang sakripisyo ay tatanggapin, basta tunay at malinis ang loob. Ang gabi ng ritual lumipas ang araw na may kaba ang lahat. Sa pagsapit ng gabi ng kabilugan ng buwan, muling bumalik ang grupo sa punong balete. Dala nila ang bote ng dugo at rosaryo. Pinalibutan nila ang puno ng asin, habang si Tandang Ben ay naupo sa gitna, hawak ang papel ng orasyon. Bago simulan ang ritual, lumapit sa kanya si Pilar at iniabot ang isang mutya. Kapag hindi kinaya ng dasal, ito ang huling depensa mo, ani Pilar. Sa simula ng orasyon, umihip ang malakas na hangin. Kumidlat kahit walang ulan. Ang mga sanga ng puno ay tila nabuhay at nagsimulang kumilos. Mula sa dilim ng gubat, nagsimulang lumabas ang mga nilalang, mga matang pula, katawan na mahahaba, balat na parang nasunog, at may ilan pang may pakpak ng paniki. Bakit kayo muling tumawag, usal ng pinakamatanda sa mga nilalang? Nasaan ang kaluluwa naming hinihintay? Tumayo si Tandang Ben, wala na si Sabel. Ako ang haharap sa inyo. Hindi ikaw ang pinangakong alay, sigaw ng nilalang. Kaya't lahat ay sa amin. Ngunit bago pa makalapit ang mga nilalang, itinaas ni Ben ang bote ng dugo. Ito ang dugo ng huling hilot. Sa dugo, sa dasal, at sa loob ng liwanag, tinatapos ko ang kasunduan. Isinaboy niya ang dugo sa punong balete habang inuusal ang orasyon mula sa papel. Napasigaw ang mga nilalang. Ang lupa ay umuga. Isa-isang nasunog ang kanilang mga katawan na parang tinupok ng apoy na hindi nakikita. Ngunit sa gitna ng proseso, bumagsak si Tandang Ben, ang kanyang katawan ay nanginig, tila inaatake ng espiritual na lakas. Ang huling sakripisyo nang halos maubos ang orasyon, isang nilalang ang nakalusot, ang pinuno nila, ang unang kaalyado ni Kaursing, ang ina ni Sabel. Tumalon ito mula sa anino at tumungo kay Ben upang wakasan siya. Ngunit bago siya maragasa, isinilid ni Ben ang mutya sa kanyang bibig, at buong lakas na sinigaw, sa ngalan ng liwanag, sa pangalan ng pananampalataya, tinatapos kita. Sumabog ang liwanag mula sa kanyang katawan. Natupok ang nilalang sa harap niya, pati na ang anino ng kasunduan. Ngunit kasabay nito, pumikit na rin si Tandang Ben, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, bago tuluyang nanahimik. Pagkatapos ng lahat kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang katawan ni Tandang Ben sa ilalim ng punong balete. Wala nang anino sa paligid at ang mga sanga ng puno ay tila natuyo na. Sa tabi ng kanyang bangkay ay isang maliit na papel na isinulat ni Aling Sabel, kung darating ang araw ng wakas, at may mag-alay ng sarili, naway patawarin ang angkan ko. Gamitin nawa ang kasaysayan para sa kabutihan at hindi sa kasakiman. Sabel, bagong simula pagkalipas ng 7 taon, nanumbalik ang sigla ng baryo. Muling sumigla ang ani, nabawasan ang takot ng mga bata, at bumalik ang pananalig ng mga tao sa isa't isa. Sa gitna ng baryo ay itinayo ang isang maliit na dambana para kina Sabel at Tandang Ben bilang paggunita sa kanilang kabayanihan.
Ang kasaysayan nila ay ginawang babala sa mga susunod na henerasyon. Ang kapangyarihan, gaano man kabuti sa simula, ay may kapalit. At tanging ang tunay na sakripisyo ang kayang putulin ang tanikala ng kasunduan sa dilim. 4.